Di ba? Sunod, mga kababayan. Naku, kabahan na si Sara dito. Ha? Mga kababayan, kakabahan po si Sara dito. Bakit? Ano ba yan, Ken? Kasi ganito po mga kababayan. Si PBBM ay may napipisil na or may nakakausap na mga kababayan na kandidato pagka Pangulo sa 2028. Naku po, kakabahan na si Sara dito mga kababayan. Ito po ipapanood ko po sa inyo mga kababayan, no? At ipapakinig ko po sa inyo ang patunay na si PBBM ay may napipisil na at nakakausap na kandidato para sa 2028. Mga kababayan, isa lang po ang masabi ko. Lenny. Ito na ha. Na sinimulan na niya ang paikipag-usap sa ilang opisyal at personalidad ng Ito na, mga kababayan. Tony inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinimulan na niya ang paikipag-usap sa ilang opisyal at personalidad na maaaring maging pampaso ng administrasyon sa pagkapangulo sa halalan 2028. Sa ginanap na ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum dito sa Makati, natanong ang Pangulo kung may napipisil na bang kandidato ang administrasyon sa halalan. Doon inamin ni Marcos na may mga nakausap na silang personalidad. Hindi naman direktang sinagot ng Pangulo kung mula sa hanay ng gabinete o mga local government officials ang kanilang mga kinausap para sa halalan. Gayun pa man sinabi ni Marcos na kailangang may kaalaman sa politika ang tatakbo sa eleksyon. Kamakailan nang magkita sina Marcos at Mayor Leni Robredo, pero iginiit na walang kinalaman sa politika ang kanilang naging pagkikita at tungkol lamang sa flood control project sa Naga City. Ito ay sa harap ng hirit ng ilang analyst na makipagtandem ang administrasyon kay Robredo sa halalan bilang pangtapat kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyon tatakbo bilang presidente. Well, we have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them said no. But of course, it's much harder to bring to a presidential level someone who has not been involved in politics ever. I'm glad to say, exceptional people in government. Meron na din akong naiisip mga kababayan sa sabi ni PBBM. Mahirap daw magkumbinse, lalong-lalo na yung iba daw na kinakausap niya ay wala pong related sa politics. So dito pumapasok sa isip ko, baka si Irene. No, isa si Irene kasi sabi niya, mahirap daw po kasi kumbinsihin ang kanya mga nakakausap kasi yung iba ay hindi related sa politics. So dito naisip ko si Irene at yung isa naman na hindi naman daw mahirap kausapin kasi meron na daw karanasan. So baka si Lenny. So dalawa lang po ang ating mga kababayan pag-iisipan dito. Lenny o Irene. Dalawa lang yan. Pakinggan nyo mga kababayan, ang sabi ni PBBM. Nag-anunsyon tatakbo bilang presidente. Well, we have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them said no. But of course, it's much harder to bring to a presidential level someone who has not been involved in politics ever. I'm glad to say, someone who has not been involved in politics ever. So, ibig sabihin, nag-iisip na ako, baka nga si Irene. No? Si Irene. Kasi, yan ang pinakamahirap daw na hindi involved sa politics ever. So, bakit mo nga ba kumbinsihin na tumakbo kung hindi naman involved sa politics? Continue. exceptional people in government. And you will endorse this person very soon? Not soon. Not soon. The timing is everything. At yan, ang balita kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Alam nyo na, mga kababayan. Pero para sa akin, yan lang talagang masabi ko. Diba? Yan ang aabangan natin. Sabi niyo si Claire Castro, yan ang aabangan natin. Wala ka, mga kababayan, ako, kinakabahan talaga ako. Kaya sa totoo lang mga kababayan, sabi nga ni PBBM nung bumisita siya kay Lenny, wag niyo munang ang usapan kasi namin dito ay para sa kapakanan ng taong bayan. 'Di ba? So, para sa kapakanan ng taong bayan, so sabi nga ni PBBM, darating din tayo diyan.
Pero nung in-interview nga siya sa forum, opinion leaders forum sa Makati, so may mga nakakausap na daw siya. Ang mahirap daw na isa sa kanya mga nakausap ay yung someone who did not related to politics ever. Tapos yung isa naman, no, na actually mga kababayan, mahaba yan na usapin. Kinat lang kasi sa balita eh. Mahaba yan. Maraming tanong kay PBBM dyan. Sabi nga ni PBBM, marami naman daw siyang nakausap. Yung iba marami ng karanasan sa politics. Yung iba na ang pinakamahirap ay yung wala talagang karanasan sa politics ever na nakausap niya. So, mga kababayan, ang masasabi ko lang talaga, yun lang sa akin. Wala akong ibang letter L. Makikita nyo naman sa mga kapwa ko vloggers yan mga kababayan, kung ano ang ginanon nila. Sino-sino na po mga kapwa ko PBBM vloggers na gumaganon. Kasi mga kababayan, naku, mapagalitan na naman ako dito. Kayo kasi, diba? Mapagalitan na naman ako dito kapag mabigkas ko dito. Sasabihin na naman, diba? Ano yan, Kent? Ang ingay-ingay mo kasi. Nagdaldal ka na naman. Nalalaman tuloy ng kalaban na si Lenny. Ay, sorry. Diba? Malalaman tuloy ng kalaban na si Lenny. Diba? Abangan natin. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, natutuwa ako. Gusto ko na kapag darating man ang panahon na, di ba sa politics may meeting de avance, yung sorte-sorte mga kababayan, yung iikot-ikot, tapos may grand rally, di ba, tapos mayroong pupunta sa stage. Gusto kong pumunta na habang nandun yung kandidato for president, tapos nakahawak ako ng microphone at sasagot ako doon, mga potangin ng DDS, kumusta na kayo? Yung tatay ninyong karton, iuwi na nakagarapon. Pero hindi na siguro aabot si Digong sa 2028. Mga kababayan, hindi na siguro aabot si Digong ng 2028. Gusto ko talaga yung pag-aakyat ako sa stage, eto na! Etong poke ko, kainin nyo. Mga kababayan, gutom na ba kayo? Etong poke ko, kainin nyo. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Napanood ko kasi yung pageant ng mga nanay. Mga kababayan, may pageant ng mga nanay. Tapos biglang nagsabi yung nanay, gutom na ba kayo? Sabi ng mga tao, oo, etong poke ko, kainin nyo. Tawa ako ng tawa mga kababayan. Oo. Ito po yun panood ko sa inyo natawa kasi ako niyan mga kababayan. Bibigyan ko talaga ng milyon. Saan na ba yun? Napanood ko dito mga kababayan. So ito yung poke ko, kainin nyo. Saan na ba yun? Pageant? Sa pageant yun mga kababayan. Hindi naman wala na mga kababayan, hindi ko na napanood. Ito, wait lang Tawang-tawa kasi ako mga kababayan noon. Napanood ko lang yung kanina Gutom na ba kayo? Itong poke ko, kainin nyo. Hindi na nalabas mga kababayan, tinanggal siguro ni TikTok. Basta mga kababayan, isa lang masasabi ko sa 2028.